Good morning po mga kapatid. Welcome po muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul. Our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating simulan ang araw na ito ng Martes sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang atin pong pagbubulayan ay nakabatay sa Gawa 2:46. Sabi po, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ito po ay papaksaan nating praising God in church and fostering fellowship with brethren. Nang marinig po natin ang verse 46 na ito sa chapter 2 ng mga Gawa, ano po yung unang word na pumasok sa isip natin? Fellowship. Opo, ako rin po ayon ang aking naisip, fellowship. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng fellowship? Sa Wikipedia, fellowship means friendly association, especially with people who share one's interest. The word for fellowship is koinonia, which means to have in common or to share. Koinonia
communion, contribution, sharing, partnership. As those who are united with Christ, we are to share the life of Christ with one another in a way that results in individual and corporate spiritual growth. Fellowship means gathering with a goal to stimulate each other to spiritual growth. Hindi lang basta gathering, ito ay spiritual gathering. Ano po ang mga katangian na meron ang mga mananampalataya na binanggit sa ating pinagbubulayan? Una, committed and devoted. Ang sabi, araw-araw nagtitipon sila sa templo. Regular po nilang ginagawa. Sabi sa English, every day, they continued to meet together in the temple courts. Daily po. They devoted themselves. They are committed. Sa loob ng templo, pinupuri nila ang Diyos sa pamamagitan ng sama-samang awitan, pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Sinusunod nila ang tagubilin sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ikalawa, consistent o meron silang consistency. Ang mga mananampalataya ay patuloy na nagtitipon sa templo. Ang kanilang pagiging consistent sa kanilang devotion ay nagpapakita ng kanilang matatag na pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. Hindi lang doon sa time na convenient sa kanila. Ikatlo, unity. Meron silang pagkakaisa. Sa bawat pagtitipon, nagkakaisa ang mga mananampalataya sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Ang kanilang pagkakaroon ng unity ay nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa isa't isa at sa kanilang komunidad o sa templo. Lahat po sila, hindi ilan lamang. Katulad din nyo na pag inihiwalay natin ang isang baga ng uling sa karamihan, it burns out. Kailangan nito ang heat o ang init na naiibahagi o nai-share ng mga kasamahang baga. Unity without you is not complete. Kasama ka. Kasama tayo. Pang-apat, generosity at mutual support. Ang paghahati-hati ng tinapay ay nagpapakita ng kanilang pagtutulungan o pagtutulong-tulong at pag-aalaga sa isa't isa. Sa pamamagitan ng ganitong pag-uugnayan, nagbibigayan sila ng lakas at suporta sa bawat isa sa pananampalataya at sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang katangian ng pagiging mapagbigay at mapagmahal sa isa't isa. They shared everything o yung tinatawag na koina, common shared life with one another. Panglima, may kagalakan at palaging nagpupuri sa Diyos. Pagsunod sa mga aral ni Jesus at ang pagtanggap ng biyaya ng Espiritu Santo ay nagbibigay daan sa kanila upang maranasan ang tunay na kagalakan at kaligayahan sa kanilang mga puso at buhay. Dahil sa kanilang regular na pagpupuri sa Diyos, ipinapakita ng mga mananampalataya ang kanilang malalim at matatag na pananampalataya. Ayon sa pastor ng pinakamalaking iglesia sa mundo na may 800,000 members, ang sikreto ng kanilang pagtatagumpay ay ang araw-araw na pananalangin tuwing madaling araw ng buong iglesia. Wow, that demands commitment. Batay sa verse na ating pinagbubulayan sa Acts, ginawa ng unang iglesia ang araw-araw na pagpupuri sa Diyos. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Hindi sila napipilitan lamang. Ginawa nila iyon araw-araw ng may kagalakan at malinis na kalooban. They did it out of their love and devotion to Christ. Bagamat mahirap ang maglingkod sapagkat unang-unay kailangan tayong mabago, magsakripisyo ng panahon, kakayahan at tinatangkilik, ang dulot naman nito ay kagalakang panloob at katiyakan ng pinagpalang buhay. Nais po ba nating maging vibrant ang iglesyang ating kinabibilangan? Ang sikreto,
sama-samang manalangin araw-araw bilang iglesia. Kung pinapahalagahan ng Diyos ang panalangin ng individual, lalo niyang pahalagahan ang panalangin ng buong iglesia. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging bahagi ng isang komunidad na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. Huwag po nating ihiwalay ang ating sarili na katulad ng idiom tungkol sa baga ng uling. Dapat nating tularan ang mga unang Kristiyano sa kanilang pagtitiwala, pagkakaisa at pagiging tapat sa mga araw-araw na gawain ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na kalooban, masayang pagsasama-sama, pagbabahaginan, regular na pagtungo sa templo at palaging pagpupuri sa Diyos, may papakita natin ang liwanag ng Diyos sa ating mundong patuloy na nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal. Nais ko pong i-share sa inyo itong na-encounter kong questions. Ang sabi po, can you be a basketball player without a team? Can you be a Christian without a church? In music, it is the melody and the harmony of all the other instruments that make it a pleasurable listening experience. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay, sa buhay at lakas na taglay namin na iyong kaloob ngayong umaga. Turuan mo rin pong manalangin ang bawat isa ng pampersonal at sama-sama bilang iyong iglesia. Tinataas ko rin po sa iyo ang may mga karamdaman, ang mga humaharap sa mga problema, may mga kalungkutan. Panginoon na magbigay sa kanila ng mga solusyon, anuman ang kanilang mga kinakaharap. Nawa Panginoon ay maging blessing po kami sa mga tao na mga makakasalamuha namin at palagi kami makasunod sa iyong kalooban. Salamat nga po ng marami sa iyo. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. A friendly reminder sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Umayo tayo at maglingkod. To God be the glory.